Wala akong ibang hangad sa ating baryo kundi tahimik at payapang pamumuhay para sa lahat. Hiniling kong makausap kayong lahat ngayon dahil umaasa akong sa bawat isa magsisimula ang pagbabago. Sabi ni Father Eman. Naroon sila sa gubat malapit sa kubo ni Karen. Napapagitnaan si Father Eman ng grupo ni Pedring na nasa kanan ng pare at ng grupo ni Paulo na nasa kaliwa naman. Lahat ay may bitbit na kanya-kanyang armas. Si Roy ay nakaupo sa sanga ng mababang puno at tahimik lang na nakikinig. Gusto mo ba ng pagkakaisa, Father? Tanong ng isang lalaki mula sa grupo ni Pedring. Nagsasayang ka lang ng laway at panahon. Hindi kami makikiisa sa tropa ni Andoy. Sumang-ayon dito ang mga kasama nito. Ang grupo ni Andoy ay nananatiling tahimik lang. Mas papor kami sa away sa kalye. Ganun ba? Sabi ni Father Eman. Inilibot nito ang mga tingin sa lahat. Lahat kayo ay tunay na lalaki, hindi ba? Kung ganoon, kalimutan niyo munang pare ako. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Daanin natin sa isang kasunduan. Umugong ang bulungan sa paligid. Nagtinginan ang grupo ni na Andoy. Andoy, tawag ni Father Eman. Handa ba kayong sumunod sa anumang gusto kong mangyari? Nagtinginan sina Pedring at Andoy. Susunod kami, Father, sabi ni Andoy. Nagtawanan ang grupo ni Paulo. Inakusahan ng mga ito na duwag ang kabilang grupo. Ang inaasahan ni Roy, aalma si Andoy, pero nanatiling tahimik ang mga ito. Gayunman, nakita niya ang pagtitimpi ng galit ng grupo. Doon niya na-realize na hindi nagpadala sina Andoy sa paghahamon ng kabilang grupo dahil sa presensya ni Father Eman. Nirerespeto ng mga ito ang pare. Napaisip si Roy kung paano nakuha ni Father Eman ang ganoong uri ng respeto. Nasaan ang leader niyong si Paulo? Tanong ni Father Eman. Sa kabilang grupo. Ako ba ang hinahanap mo, Father? Pumagit na ang isang lalaki. Nangumunguya ng chewing gum. Puno ng tato ang katawan. Nahantad dahil wala itong damit na pang-itaas. Ikaw ba ang pinakamagaling lumaban sa grupo mo? Huwag mo kong insultuhin, Father. Hindi kita iniinsulto. Maagap na putol ni Father Eman. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Nagtatanong ako. Parang gusto nang magduda ni Roy na ito na ang paring nakasama niya sa simbahan na maamo ang anyo. Tumawa ng nakauuyam si Paulo. Naghahamon ka ba, Father? Sa tingin ko, hindi mo alam sinasabi at ginagawa mo. Sinalubong ni Father Eman ang tingin ni Paulo at kalmadong umiti. Mali ka. Alam ko ang sinasabi ko. Lalong alam ko ang ginagawa ko. May nakakalimutan yata kayo. Hindi ko nakakalimutan na ang grupo mo ang humarang sa akin. Nanakit at nagdala sa akin sa kubong iyan. Nilingon ni Father Eman ang kubo na 1 metro ang layo mula sa kanila. Sa katunayan, namumukhaan ko sila. Isa-isa nitong itinuro ang 5 lalaki sa grupo. Silang 5 ba ang pinakamalakas at pinamagaling sa grupo mo? Hindi pa. Pero hindi ba na itutumba ka na nila, Padre? Mayabang nasabi ni Paulo. Ngisi-ngisi ito. Kung ganoon, utusan mong pumagit na ang 3 sa pinakamagaling na grupo mo. Pang-4 ka. Kapag naibagsak niyo uli ako, kalimutan yung ang anumang sinabi ko at gawin niyo ang gusto niyong gawin sa akin. Naghahalakhakan ang grupo ni Paulo. Nabahala naman ang grupo ni Andoy. Aktong magpoprotesta ang mga ito pero sumenya si Father Eman na huwag nang makialam. Pero kapag naibagsak ko kayong 4, susundin niyo ang lahat ng gusto ko at makikipagsundo kayo sa kabilang grupo, sabi ni Father Eman. Lalong lumakas ang tawanan ni na Paulo. Pagbibigyan namin ng kalokohan mo, Father, sabi ni Paulo. May tinawag itong 3 pangalan. Pumagit na ang mga tinawag. Ang 2 sa mga ito ay may hawak na maikling tubo. Ang isa naman ay may sukbit na patalim. Pumagit na rin si Paulo at inutusan ng 3
nabitawan ng mga armas. Hindi pa huli para magbago ang isip mo at umurong, sabi nito kay Father Eman na sinenyasan ng grupo ni Andoy na umurong para magkaroon ng espasyo sa gitna. Pinaurong naman ni Paulo ang mga kagrupo nito. Ikaw ang mauna, Tigas, huwag mong masyadong saktan si Father, sabi ni Paulo at saka humalakhak. Pumorma agad ang tinawag na Tigas na parang boksingerong nagwa-warm up. Pero nang umatake ito, ay umigtas ang isang paa ni Father Eman. Sapol ito sa dibdib at sumadsad sa lupa. Napangiti si Roy. Parang nabunutan naman ng tinik ang grupo ni Andoy. Umaliwalas ang mga mukha ng mga ito na parang nakakita ng pag-asa. Kaagad na bumangon si Tigas pero inulit ni Father Eman ang ginawa nito. Hindi na ito bumangon. Nagmura si Paulo. Itinayo nito ang kasama at sinuntok. Sinigawan nito ang dalawa pa. Sabay na sumugod ang mga ito. Ilang segundong depensa lang ang ginawa ni Father Eman. Inilagan lang nito ang mga suntok ng dalawa. Sa tingin ni Roy, mas nanggigil ang dalawa nang hindi masapol ni Father Eman. Lalong naging mainit ang mga ito. Determinadong saktan ang pare. Pero nang gumanti si Father Eman, ay magkasunod na sumadsad sa lupa ang dalawa. Nang magtangkang tumayo ang mga ito, ay sinipa ni Father Eman ang isa at hinawakan sa kwelyo ang isa pa. Itinulak nito ang dalawang gamit lang ang isang kamay. Bumagsak sa lupa ang una at ang huli ay tumilapon ng ilang metro. Tumama sa katawan ng puno at bumagsak ng walang malay sa lupa. Napanganga si Roy. Saan kumuha ang pare ng ganoong lakas? Ang grupo ni Andoy at Pidring ay halos nakatulala rin sa nasaksihan. Madilim ang anyo ni Father Eman nang balingan ang sumusugod na si Paulo na parang galit na leon. Ipinilig ni Roy ang kanyang ulo. May kung ano sa mga mata ni Father Eman na hindi niya kayang ipaliwanag. Tama bang nakita niyang nag-iba ang kulay ng mga mata nito? Nanlaki ang mga mata niya na makitang sakal-sakal na ng kanyang kamay ni Father Eman ang leeg ni Paulo na hindi man lang nagawang pumalag. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi niya malinaw na nakita kung ano ang eksaktong mangyari. Mukhang ganoon din ang mga kasama nila dahil nakanganga pa rin ang mga ito. Ang ilan sa nakatakip sa bibig at ang grupo ni Paulo ay laglag ang mga panga. Isinandal ni Father Eman si Paulo sa katawan ng puno. Hindi pa rin makapalag si Paulo. Parang maski ito ay hindi rin makapaniwala na bihag na ito ng pare. Parang nauubusan ito ng hangin. Hindi makapaniwala si Roy, hindi man lang makaporma si Paulo. Gayong napakayabang nito. Tuloy, gusto niyang magduda kung si Father Eman ba talaga ang sinasabing binugbog ng mga ito. Pati siya ay napasinghap ng marahas na itinulak ni Father Eman si Paulo gamit lang ang isang kamay. Sumadsad ang huli sa lupa at tumilapon ng ilang metro mula sa kanila. Naghahabol ito ng hininga habang pinipilit na bumangon. Kung kanina ay nagdududa pa siya sa lakas ni Father Eman, ngayon ay sigurado na siya. Huminga ng malalim ang pare bago bumaling sa lahat. Siguro naman malinaw na ang mensahe ko, kalmadong sabi nito. Inikot ang tingin sa paligid. Huminto ang mga mata nito kay Paulo na nakatayo na ng tuwid. May usapan tayo, Paulo. Pero walang problema sa akin kung hindi nyo susundin ang napagkasunduan. Pero binabalaan ko ang buong grupo mo. Sa oras na mahuli ko ang sinuman sa inyo na gumagawa ng kalokohan, hindi lang iyon ang aabutin nyo. Kung kanina ay nag-iingay ang grupo ni Paulo, ngayon ay tahimik na tahimik ang lahat. Lalaki akong kausap, Father, sabi ni Paulo. Natuon dito ang tingin ng lahat. Susunod kami sa gusto mo, tulad ng usapan. Mabuti kung ganoon, sabi ni Father Eman. Tumingala ito sa pwesto ni Roy at pinababa siya. Ipinakilala siya nito sa lahat. Pagkatapos ay tinawag sina Andoy at Pidring. Nang mga sumunod na sandali, sinasabi na ni Father Eman sa lahat ang gusto nitong mangyari.
Uy, Roy! Pinigil ni Karen ang kanyang braso at hinila para huminto siya sa pagtakbo. Anong nangyayari sa gubat kanina? Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo. Bakit hindi mo itanong kay Father Eman? Wala pa siya eh. Sige na oh. Ang alam ni Roy, umalis uli si Father Eman para magbahay-bahay. Ayon kay June, dati nang ginagawa iyon ng pare para hikayatin ng mga residente na bigyan ng oras ang pagsisimba. Sasabihin ko sa isang kondisyon. Nginisihan pa siya ni Karen. Umasim ang mukha nito. Anong kondisyon? Friends, inilahad nito ang kamay. Hindi ka nang magsusungit at magiging mabait ka na sa akin. Nagpapalipat-lipat ng tingin si Karen sa kanyang kamay at sa mukha. Sa huli ay ngumiti ito. Sige friends, tinanggap nito ang pakikipagkamay niya. Sabihin mo na, umupo muna si Roy sa bangko na nasa gilid ng simbahan. Pinagkasundo ni Father Eman ang grupo ni Andoy at ni Paulo. Namilog ang mga mata ng dalaga at dali-daling tumabi sa kanya. Talaga? Nagawa niya? Base sa nakita ko, oo. Wow, ang galing niya. Halatang natuwa ito. Sigurado siyang mas hahanga ito kay Father Eman kapag nalaman kung paano iyon nagawa ng pare. Pero minabuti niyang huwag nang sabihin ang mga detalye. Di friends na ang dalawang grupo. Sa tingin ko, hindi pa. Pero kailangan nilang pakipagbagayan ng isa't isa dahil mapapadalas ang pakikita nila. May session kay Father Eman ng dalawang grupo. 4 times a week bago sumikat ang araw. Session? Anong gagawin nila sa session na sinasabi mo? Sort of training, sagot ni Roy. Hindi pa ako sigurado pero mukhang iyon ang balak ni Father Eman. Sabi niya, kaysa ginagamit daw ng dalawang grupo ang lakas at kakayahan sa pakikipag-away sa kalye, mas mabuting sa session na lang nila sa gubat. Gusto niya na ang sino man sa grupo ay may nalalamang special skills sa pakikipaglaban ay maturo sa lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila gagamitin sa kalokohan ng anumang nalalaman nila. Napasunod niya ang mga loko. Yes, lumuwag ang ngiti ni Karen. Sabi ko na eh, siya talagang magdadala ng pagbabago sa Barrio Bulinaw. Nangislap ang mga mata nito. Tinitigan ni Roy ang dalaga. Napakaganda talaga nito, lalo na kapag nakangiti. Tiningnan siya nito kaya napatikim siya. Totoo bang binugbog ng grupo ni Paulo si Father? Tumango ito ng marahan. Muntik na nga siyang mamatay eh. Kumunot ang noo niya. Malala ang naging pinsalan niya. Paano nangyari yung gayon walang kahirap-hirap na itinumba ni Father Eman ang mga kalaban nito? Kaya naman niyang lumaban pero sinadya niyang magpabugbog. Bababang sabi ni Karen sa kahuminga ng malalim. Bakit? Aktong magsasalitang dalaga pero hindi itinuloy. Itinikom nito ang bibig at nagkibit balikat. Ano naman ang role mo sa session ni na Father? Gusto ni Father na i-share ko sa dalawang grupo ang nalalaman ko sa martial arts. Balak yata niyang bumuo ng warrior troop. Tumawa siya. May pinaghahandaan ba siyang laban? Kumunot ang noo ni Karen. Laban? Ewan ko. Nag-iwas ito ng tingin. Maya-maya ay iniwan na rin siya. Pasado 1:00 na ng madaling araw ng tahimik na lumabas si Karen sa kanyang kwarto. Hindi siya dalawin ng antok. Parang may kung anong pwersang nagpapanatiling buhay na buhay sa kanyang dugo. Parang nakainom siya ng energy drink. Pati tibok ng puso niya ay malakas. Pamilyar siya sa ganoong pakiramdam kaya isang tao lang ang naisip niya. Nagpasya siyang bumangon para puntahan si Father Eman. Mabuti na lang at walang sinuman sa mga kasama niya ang nakaisip na mag-midnight snack. Maging si Roy na laging inaabot ng hating gabi sa kusina ay mukhang mahimbing na ang tulog. Tahimik na ang buong bahay kumbento. Walang ingay ang mga hakbang niya papunta sa kwarto ni Father Eman. Sumandal siya sa dingding malapit sa pinto at pumikit.
Father Eman? Wala siyang natanggap na anumang sagot. Naghintay siya ng ilang minuto pero wala talaga. Huminga siya ng malalim. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakatiyak na okay si Father Eman. Kumilos siya at tumakmang pipihitin ang doorknob. Pero biglang bumukas ang pinto. Bago pa man mapasinghap sa pagkakagulat na sa loob na siya ng kwarto. Sumara ang pinto at naramdaman niyang nakadikit doon ang kanyang likod habang mariing hawak ni Father Eman ang kanyang balikat. Naramdaman niyang malakas at hindi pantay na paghinga nito. Hindi ka dapat lumapit sa kwarto ko sa mga ganitong pagkakataon. Karen, nahihirapang sabi nito. There's something in your blood that doubles my thirst, sabi ni Father Eman. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Ngayon ay naiintindihan na niya ang nararamdaman. Kailangan ni Father Eman kanyang dugo at nararamdaman iyon ng katawan niya. Nahihirapan ako, pabulong na sabi nito. Humigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga balikat. Nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko. Marahas na hinapit siya nito. Napasinghap si Karen at pumikit na lang. Hinintay niyang bumaon ang mga ngipin ni Father Eman sa kanyang leeg. Pero ilang segundo nang lumipas ay wala pa rin siyang nararamdamang sakit. Maliban sa mas humihigpit ang yakap nito at halos hindi na siya makahinga. Bigla itong kumilos sa isang iglap, nakasandal na siya sa dingding malapit sa kama at sa isang kisap mata ay nakalabas na ito ng kwarto. Naiwan siyang tulala habang sunod-sunod ang pagsagap ng hangin. Tahimik na lumabas siya ng kwarto nang bumalik na sa normal ang paghinga niya. Hindi siya bumalik sa kwarto nila Mary. Sa halip, nanatili siya sa kusina. Umupo siya sa harap ng mesa at nangalumbaba. Hindi rin siya matatahimik sa kwarto kaya hihintayin na lang niyang bumalik si Father Eman. Patuloy sa paglipas ang oras, siguro dahil sa katahimikan, hindi niya namalayang naidlip siya. Bigla siyang dumilat nang maramdaman ng kamay na maingat na humagod sa kanyang buhok. Father Eman? Alam agad niya na ang pare ang nasa tabi niya kahit hindi pa bumabaling dito. Umayo siya ng upo. Nakaupo nga sa tabi niya si Father Eman. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ilang segundong nakatingin lang siya sa mga mata nito. Maya-maya, bumaba ang tingin niya sa labi nito. Walang anumang bahid ng dugo roon. Bumaba pa ang mga mata nito sa t-shirt nito. Malinis din iyon at wala ni katiting na bakas ng dugo. Naghahanap ka ba ng ebidensya? Mahinang tanong ni Father Eman. Hindi umimik si Karen, nakatingin lang siya sa mga mata ng pare. Dahan-dahan itong ngumiti. Alam ko ng pagtakpan ng lihim ko. Okay na ako, sige na, matulog ka na. Hindi siya kumilos, nakatingin pa rin siya sa mga mata ni Father Eman. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nararamdaman. Basta ayaw niyang iwan ang tingin ng mukha nito, lalo ng mga mata. Hindi na niya namalayang umisod siya sa tabi ni Father Eman at niyakap ito. Huminga ito ng malalim at naramdaman ang magaan na paghagod ng kamay nito sa kanyang likod. Bumalik ka na sa kwarto mo, mababang boses na utos ni Father Eman at inilayo ang sarili sa kanya. Sa kalang natauhan si Karen, bigla siyang tumayo at natakpan ang bibig nang ma-realize ang ginawa. Malalaki ang hakbang na lumayo siya rito.